Nako, eto na. Napapag-usapan na yung tandem-tandem o pagkakaisa ng malalaking political party o mga gustong sumali sa presidential election sa 2028. Actually, hindi ho malayo yan. Pag presidential election kasi talagang pinaghahandaan yan matagal eh. Hindi pwedeng overnight lang o isang taon lang paghahanda sa dami ng problema ng bansa. Kailangan talagang ilatag ng mas maaga. Okay, bago natin ipaliwanag yan, ito yung kasing posibleng mangyari. Ang Pangulong nakaupo ay 6 na taon lang ang term. After ng term nila, tapos na. Okay? Ang kanilang trabaho. Ngayon kung bababa, halimbawa tapos ka ng paging Pangulo pero sa susunod na eleksyon tumakbo kang senador, congressman, o kaya vice president, pwede yon sa saligang batas. In other words, si Pangulong Marcos pagkatapos ng term sa 2028, June 30, 2028, tapos na ang term niya, yung 6 na taon. Kung gusto pa niyang humarap uli sa politika at eleksyon, abay bumaba siya. Tumakbo siya sa anumang posisyon na mas mababa, pwede. Halimbawa, vice president. Pero senador, congressman, hindi na kailangan. Isa lang naman yung dating presidente na parang atat na atat sa mga posisyon. Meron dating presidente ng 9 na taon nag-congressman pa. Di ba? Medyo mababa na yon. Okay? Kung senado, baka pwede pa o vice president. Anyway, kung si Pangulong Marcos ay gustong mag-vice sa 2028, pwede nga po yan. Ngayon ang tanong, sino naman kaya ang pwedeng samahan niya sa eleksyon para naman kung sino ang kanyang vice president na kanyang susuportahan kung gugustuhin. Pero ito po ay galing lang sa akin at sa aking paniniwala, analysis at opinion. Kung magkakaroon po ng pagkakaisa, yung lehitimong unity o kung ano man o alyansa, kung ano man ho. Alam mo, ang pinakamagandang maging kaalyansa ng Pangulong Marcos ay ang Dilawan Liberal Party na kung yung mga gunita ay naging naglaban yan noong 2022. Leni Robredo at Bongbong Marcos, di ba? Pero anything can happen sa politika. Walang kaibigang pangmatagalan, walang kaaway ng pangmatagalan sa politika sa ating bansa. Kung ang pag-uusapan ay isalba ang Pilipinas o ituloy ang matinong gobyerno na may respeto sa taong bayan, karapatang pantao, maiwasan ng karahasan, maiwasan ng tukhang, maiwasan kung anuman ang mga dating ginawa ng Duterte administration para hindi na mabalik, pinakamagandang magsama. Marcos camp at Dilawan Liberal camp. Halimbawa lang, si Leni ay muling makumbinsin tumakbo. Leni Robredo for President, Bongbong Marcos for President, for Vice President, maganda po yan. O kahit na sino na kandidatong galing sa liberal. Tapos ang Pangulong Marcos tatakbong Vice President, maganda po yan. Kasi sa ngayon, pasintabi na, wala po akong nakikita na kaalyado ni Pangulong Marcos na pwedeng lumakas at maging malakas na kandidato para sa presidential. Dati no nababanggit si Gibo Teodoro. Oo, totoo yun. Si Gibo'y matalino, magaling. Pero pagdating po kasi sa mga masang Pilipino, hindi nila maarok si Gibo Teodoro. Kasi ang dating ni Teodoro parang masyadong elitista, parang big time ba ang dating, hindi pang masa. Ganun po ang style niya pero magaling. Very qualified pagdating sa Pangulo. May prinsipyo sa West Philippine Sea at sa mga foreign policy at iba pa. Yun lang ang nakikita ko sa ngayon na pwedeng kumbinsihin para maging kandidato ng Pangulo. Pero kung hindi, mangyari yan, ay pinakamaganda nga po ibaba ng Marcos administration ng prinsipyo, tumakbong Vice President, o kung ayaw man yung tumakbo, tulungan niya ang Dilawan o Liberal Party. Kasi ang Liberal Party ay lehitimong oposisyon na merong
followers, merong milyon-milyong supporters. Nandyan po yan. Kung yung mga gunita, number 2 sa presidential election noong 2022, ang Liberal Party led by Leni Robredo. Yan po yan. At ako naniniwala, yung majority ng mga followers ni Leni Robredo nung araw at ng Liberal Party, nandyan pa rin. Okay? Pero itong Marcos at saka Duterte, nahati-hati na. Nawala na yun sa mga Duterte. Marcos loyalist na lang natitira. Actually, yun naman ang nagdala ng eleksyon nun. Sa aking observation at pananaw. So, kung yung Marcos loyalist, Marcos supporters, at yung mga dating mga Duterte or DDS na bumaligtad na at ayaw na sa mga Duterte dahil siya nagputukang mga isyu laban sa kanya. Kaya nakulong ang dating Pangulo, maraming kaso si Sara Duterte at mga Duterte dahil nga nabuko na ang mga di umano'y anomalyang kinasasangkutan nila. Lumipat na yan, umalis na yan. Maaring nag-Liberal Party yung iba, dilawan, excuse me po, o yung iba naman ay nasa Marcos loyalist, sumama sa mga Marcos supporters. So pag yung Marcos camp sumuporta sa Liberal Party at nadagdagan yung milyon-milyong followers at supporters ng Liberal, ang laki ng laban. Kasi kung kukumpara ko ang magiging kandidato ng Liberal Party kumpara kay Sara Duterte at credibility ang pag-uusapan, kakayanan at background ng galawang pampolitika, mas malawak, mas may record ang Liberal Party kumpara sa kampo ng PDP ni Duterte kung yun ang kanyang gagamitin ng hopong pagbabago kung ano man partidong pampolitika ng mga Duterte. Sa social media lang naman at sa mga survey na hindi natin alam kung sino-sino survey, kilala ang mga Duterte. O kilala na hindi natin alam kung susuportahan. Pero kung ating gugunitain at babalikan ang mga nakaraan, bakit naman natin babalikan ang madilim na nangyari kaysa may bukas, may liwanag? Yun ho, sinasabi natin. Dahil hanggang ngayon, wala naman ilalatag ang mga Duterte kung ano ang gusto nilang gawin sa gobyerno. Ang alang gusto nilang nila ay patalsikin, palitan si Marcos, tapos na. Walang agenda. Delikado yan. Ay ang Liberal Party at ang Marcos supporters, pag nagsama ito para lang sa eleksyon at maibalik at maituloy ang gobyernong may respeto sa tao, gobyernong may respeto sa karapatang pantao ng mga Pilipino, malakas yan. Maitutuloy kung anong ginawa ni Pangulong Marcos at kung anong agenda ng Liberal Party, mas maganda magsama. Okay. Luzon, Visayas, Mindanao. In other words, mas okay sa tingin ko itong dalawang itong magsama kaysa maghiwalay at maglalaban pa. Baka pag naglaban sila, pumubor pa sa taga Davao. Ang resulta, iba yan. Sana ho'y magkasundo sila. Para sa bayan. Aking opinion, interpretation lang ito. Huwag kayong magagalit. Kung magagalit kayo, baka maka-Duterte kayo, expected na yan. Pero kung matino kayo, aralin natin kung ano maganda.